Alam niyo ba na yung crop top ay para talaga sa mga lalaki? Pero bakit babae kadalasan yung nakikita natin nagsusuot ng crop top? So kung hindi mo alam, eto yon. Noong 80s, ang crop top ay simbolo ng masculinity. Siguro dati, pag lalaki ka tapos naka-crop top ka, macho ka, cool kid. Pero saan nga ba nagsimula itong crop top? Yung mga player dati ng football, pinuputol nila yung t-shirt nila para maging maikse at para maging komportable sa paglalaro ng football. Siyempre, para presko sa pakiramdam. Pero bakit nga ba na-associate yung crop top sa mga babae? Noong sumikat na yung pagsusuot ng crop top for men, after a years, mas maraming nagsusuot ng mga queer people or gay ng crop top. So, nung dumami na yung mga gay na nagsusuot ng crop top, yung mga straight, hindi na talaga nagsusuot ng crop top. Siguro dati, pag nagsuot ka ng crop top, baka malabel kang bakla. Kung yung symbol ng crop top is for masculinity, ngayon, naging labeled na siya as femininity. Ngayon, makikita na natin na marami na din lalaki nagsusuot ng crop top at mga artist na kung saan pinupush nila yung pagsuot ng crop top. O ngayon, alam mo na ha? Alam mo ba na yung high heels ay para talaga sa mga lalaki? Noong 1800, ginawa yung high heels para maging suporta ng mga horse rider na hindi sila mahulog o mawala ng balance sa pagsakay sa kabayo. So kung nakikita mo yung hook ng heels, yon yung pinapasok nila doon sa upuan nila sa kabayo para hindi sila malaglag. Basically, heels are made for those people, specifically sa mga lalaki na nag-horse riding. Pero noong 1600 din, sinusuot yung heels ng mga kalalakihan para ipakita yung estado nila sa lipunan. Kapag yung lalaki may heels, mayaman. Pero bakit nga ba siya na-associate sa mga babae? During those time, yung mga babae, gusto din nila magkaroon ng rights katulad nung sa mga lalaki. Cut the story short, nag-umpisa din silang magsuot ng mga high heels. Kaya up until now, kapag nakakakita tayo ng babaeng mataas yung heels, parang, wow, paano yung nagagawa yun? At most of the girls na nagsusuot ng high heels, feeling nila empowering yon, especially kapag tumutunog yung... Alam nyo ba na both male and female dati ay nagsusuot ng makeup? So ngayon kung makikita nyo na sobrang daming babaeng mahilig mag-makeup, ikinahiligan din ito ng mga lalaki. Noong 6000 BCE, they believe na kapag meron kang makeup, parang ka-level mo na yung mga Diyos. In that era, naniniwala sila sa mga gods and goddesses. Yung mga Egyptians dati, they consider makeup not only for pangpaganda, tinatago nila ito at pinoprotektahan like gold. Yung mga mayayaman dati, nilalagay nila yung makeup nila sa ivory. Pero kung mahirap ka naman, yung ina-apply mo sa mukha mo ay walang iba kundi clay pots. In short, makeup symbolize power, wealth, and social status. Yung famous na makeup nila dati ay yung paggamit nila ng kool sa kanilang mata. So naglalagay sila dito sa kanilang mata ng lines. Tapos pwede mo siyang partneran ng green or blue na eyeshadow dati. Yun yung pinapares nila. So dati pa lang, available na talaga yung mga different shades ng makeup. So they believe na if you're gonna do that to your eyes, yung pag-a-apply ng eyeshadow, it will protect you from evil eye. And at the same time, naniniwala sila na kaya kang protektahan nito sa mga disease galing sa araw. Kaya mo bang baliin yung paa ng anak mo for the sake of fashion and beauty? Yung mga batang babae noong Asian Chinese, when they turn 3 years old, binabali yung kanilang paa. For the reason, sa paglaki nila, kailangan maliit pa din yung kanilang mga paa. They believe na kapag maliit yung paa mo, you're attractive or you are beautiful. Kaya yung mga bata, hanggang tumanda sila, they suffer from the pain para lang mapaliit yung kanilang paa. So everyday, kailangan nilang itali yung paa nila at magsuot ng maliit na sapatos para lang ma-maintain. Kailangan nilang maglakad ng kilo-kilometro para masanay yung mga paa nila. These people believe
na kapag maliit yung paa mo, attractive ka. Kapag malaki naman, pangit ka. At sa panahong to, yung mga bata ay walang karapatang magreklamo dahil yung mga magulang nila, inuobliga sila. At kapag nagreklamo, mas matindi pa yung punishment. Itong mga batang ito, hanggang lumaki sila, wala silang choice kundi sundin yung mga magulang nila at yung kanilang tradisyon. At yung masakit pa, ginagawa lang nila ito para maka-attract ng kanilang mapapangasawa at maikasal. Let's pretend it's 19th century, tapos si Queen Victoria nag-post sa IG niya na get ready with me kasi pupunta ako sa coffee shop. I think it's going to be like this. Alam nyo ba na yung corset? Corset? Ano ba? Dati yung mga Victorian, they were obsessed to have a small waistline. At yung corset, yung only way to achieve the small waistline. That time, all of the girls, para maka-fit in sa beauty standard ng Victorian time, lahat sila ay nagsusuot ng corset. Mas maliit, mas maganda, mas maliit, mas attractive. Pero ano nga ba yung bad side sa fashion trends na ito noong 19th century? Maraming namatay because of this. Bakit? Dahil sa sobrang pagpapaliit ng tiyan, yung internal organ ay napupunta kung saan-saan at naging rason yon sa pagkamatay ng ilang mga babae. Anong kaya mong gawin to fit in sa beauty standard? Alam nyo ba na because of JLo's dress ay nagkaroon tayo ng Google image? So nung narinig ng tao yung news about kay JLo na nagsuot siya ng Versace dress, people are dying to see what it looks like at bakit siya pinag-uusapan, bakit trending. At people that time to see JLo's dress ay nag-search sila sa Google. Wala silang nakita kasi nga walang image option si Google. At sa panahon na yon, JLo's Versace dress, most search topic sa Google. At dahil doon, Google image is created. So yung dress na yon ay sobrang iconic niya na dahil doon, meron tayong Google image. Diba? Kapag ganito yung fashion trends or yung beauty trends, sasali ka ba? Century ago, body modification ay sobrang common sa mga African. At yung rason nila is to attract o di kaya for beauty. Yung pinakasikat na body modification nila yung tinatawag na lip plate. So dati, naging beauty standard siya ng mga African. Mapalalaki, babae, or bata ay nagsusuot ng lip plate. So yung ginagawa nila, kinakat nila yung lower lip nila dito. Tapos, para ma-stretch, naglalagay sila ng plate. Ito na siguro yung sobrang sakit na beauty trends dati. Kasi, kailangan mo magbawas ng 4 hanggang 5 ngipin para lang magkasya yung plate. Many people believe na ginagawa daw to ng Suri tribe to look less appealing at makaligtas sa slavery dati. Pero noong tinanong yung tribe about sa lip plate, yung sagot nila yung lip plate daw ay nakakatulong sa kanila para mahanap yung taong papakasalan nila at para makakuha sila ng baka. Alam nyo ba na ang prostitution ay considered as an oldest profession? Yes, dahil kahit sa panahon ni Queen Victoria noong 1890 ay may mga na. At yung mga taong gumagawa sa ganitong industry, they refuse to call themselves as prosti or prostitute. But instead, they prefer na tawagin silang sex worker. At alam nyo ba, noong ancient Greece, yung mga sex worker ay mga influential women. At sa panahon na to, meron silang freedom para piliin kung sino yung mga customer nila. At sobrang laki ng binabayad sa kanila. And during those time, legal po itong gawain at open po ito sa public at hindi ito kinakahiya. Pero ngayon, sobrang nag-elevate na kasi meron na pa subscription. Char. When we talk about sex worker, medyo tabu pa siya pag-usapan dito sa Pilipinas. Nakakasad lang isipin na sa panahon ngayon, ginagawa ito ng karamihan dahil sa tingin nila, eto na lang yung last resort nila para mabuhay. Titiisin mo bang magmukha kang ganito?
para lang makonsider kang maganda. Sa Northern Thailand, merong unusual place doon na kung saan yung mga tao doon ay pinapahaba yung kanilang leeg. At ginagawa lamang ito ng mga kababaihan. Ang tawag sa kanila ay paduang women. Yung nilalagay nila sa kanilang leeg ay tinatawag na brass ring. In that place, they believe na kapag meron kang brass ring sa leeg, they consider that as beautiful. At naniniwala din sila na yung brass ring sa kanilang leeg ay pinoprotektahan sila sa kagat ng tiger. Pero yung tanong, humahaba nga ba yung leeg nila sa paglalagay ng brass ring? So yung kasagutan dyan, hindi nakakatulong yung pagsuot ng brass ring sa paghaba ng kanilang leeg. At hindi talaga ito humahaba. Dahil yung nakikita lang ng tao ay isang illusion. Kaya habang bata pa sila ay pinapasuot na sila ng brass ring. Yung shoulder nila at yung torso ay naka-crouch down, nakaganyan. Kaya parang it appears na humahaba yung leeg. Alam mo ba na merong theory na bawat isang Disney princess ay merong mental health disorder? Alam mo ba yung Frozen na movie, merong theory na si Elsa doon merong anxiety at meron ding interpretation na si Elsa ay merong BPD or borderline personality disorder. Yung kapatid naman ni Elsa na si Anna ay merong ADHD. Tapos, naalala nyo pa ba si Alice in the Wonderland? Si Alice naman ay merong schizophrenia. Kaya dun sa movie, minsan may nakikita siyang mga hindi natin nakikita, merong mga lumulutang, merong mga hayop na nagsasalita. In short, si Alice ay may pagka-delusional. Tapos si Ariel naman ay merong OCD. Kung makikita mo dun sa movie or dun sa cartoons na version, si Ariel ay isa siyang hoarder. Yung nagko-kolekta siya ng mga gamit, tapos nahihirapan siyang i-let go yung mga bagay na to. Kaya kung nakakaranas ka man ng ganitong klaseng mga sintomas na pwedeng iugnay sa iyong mental health, ay huwag mahiyang magpa-check up sa mga professionals. Mas maigi at mas dapat na alam natin yung mga nangyayari sa sarili natin para malaman natin kung ano ba yung mga dapat gawin para isalba ang ating sarili. Nananaginip ka ba na merong pinapatay o may namamatay? Tapos, yung mga pinapatay o namamatay sa panaginip mo ay yung mga taong malalapit sa'yo? So, kung hindi mo pa alam yung mga ibig sabihin nito, dahil minsan nagtataka ka na kung bakit paulit-ulit na lang yung mga gantong panaginip. Ano nga ba yung mga rason o dahilan kung bakit napapanaginipan natin yung mga taong malalapit sa atin na namamatay o pinapatay? Iba't ibang ibig sabihin ang ating mga panaginip. Kapag yung taong napapanaginipan natin namamatay o pinapatay, ibig sabihin lang nun ay masyado tayong nag-aalala sa kanyang kalusugan. Pero paano kung yung sarili mo, yung napanaginipan mong namatay o pinatay? Yung ibig sabihin lang nun ay baka nasa isang relasyon ka na kung saan hindi pinapahalagahan yung iyong existence at yung iyong mga nararamdaman. In short, ini-invalidate ng partner mo yung mga feelings mo. Di kaya ito ay paalala na dapat tigilan mo na yung mga bagay na palagi mong ginagawa. Dahil ang mga bagay na to ay maaaring magdala sa'yo sa kapahamakan. Pero paano yung panaginip mo ay tungkol naman sa mga taong patay na talaga? Minsan sinasabi ng iba, baka merong gustong sabihin yung taong yumao na yon sa'yo. Pero yung sabi naman ng iba, kapag napanaginipan mo daw yung taong yumao na, ibig sabihin nun, may mga bagay sa buhay mo na kailangan maaga pa lang ay kailangan ng i-resolve ba? Ikaw, ano yung panaginip mo?